Magandang araw sa iyo, kaibigan. Kung nasaan ka man ngayon, nasa bahay, nasa biyahe, naglalakad o tahimik na nakaupo, gusto kitang imbitahan sa isang simpleng sandali ng paghinga. Oo, literal. Huminga ka muna, dahan-dahan, tapos ilabas mo ulit. May isang napakaikling kataga akong gustong pag-usapan natin ngayon. Salamat, hangin. Mukhang sobrang simple, no? Parang walang lalim, parang joke, parang kulang sa bigat. Pero minsan, yung mga pinakasimple, sila pa yung pinakatotoo, pinakamakapangyarihan, pinakanakakagising ng puso. Kasi, honestly, kailan mo huling pinasalamatan ng hangin? Hindi yung metaphorical ha, hindi yung fresh start, hindi yung new beginnings, yung literal na hangin, yung pumapasok sa baga mo ngayon, yung dahilan kung bakit buhay ka sa sandaling ito. At weird nga no? Kasi lahat tayo humihinga. Pero halos wala ni isa sa atin ang nagsasabing, salamat. Alam mo, madalas tayong nagpapasalamat kapag may nangyaring maganda. Salamat Lord sa trabaho. Salamat sa bonus. Salamat sa good news. Salamat kasi gumaling na si ganito. Which is great, dapat talaga. Pero bihira tayong magsabi ng, salamat kasi humihinga pa ako. Salamat kasi gumagana pa ang katawan ko. Salamat kasi may hangin pa. Kasi parang assumed na yon, automatic. Parang default setting ng buhay. Pero ang totoo, walang guaranteed sa buhay, kahit ang susunod mong hinga. Hindi para takutin ka ha, pero para gisingin ka. Na bawat hinga, regalo. Hindi achievement, hindi reward. Regalo. Naalala ko minsan, may nakausap akong tao na na-ICU dahil sa problema sa baga. Simple lang yung kwento niya pero grabe ang impact. Sabi niya, akala ko dati normal lang ang huminga, ngayon bawat hinga parang miracle. At dun ko na-realize, yung mga bagay na hindi natin napapansin, yun pala yung pinaka-importante. Kasi hindi mo pinapansin ang hangin hanggang sa hirap ka na huminga. Hindi mo pinapansin ang katawan mo hanggang sa sumakit na. Hindi mo pinapansin ang buhay mo hanggang sa may mawala. At minsan, dun pa lang tayo natutong magpasalamat. Pero what if hindi na natin hintayin mawala ang isang bagay bago natin ito pasalamatan? What if ngayon pa lang, habang okay pa, habang gumagana pa, habang may hangin pa? Sabihin na natin, salamat hangin. Subukan mo ngayon mismo. Huminga ka ulit. Hindi mo kailangang baguhin ang ritmo. Hindi mo kailangang mag-meditate. Hindi mo kailangang maging spiritual guru. Huminga ka lang at sa isip mo sabihin mo, salamat. And if gusto mo, sabihin mo talaga out loud, salamat hangin. Parang weird? Oo. Pero parang weird din naman nung una tayong nagsimulang magsabi ng I love you sa sarili natin sa salamin. Pero kapag ginawa mo, may kakaibang lambot, may kakaibang katahimikan. Hindi dramatic, pero totoo. Alam mo, maraming tao ang nagsasabing, hindi ako grateful kasi ang dami kong problema. Which is honest, valid, totoo. Hindi natin dinideny ang bigat ng buhay, pero ang gratitude ay hindi nangangahulugang okay lang ang lahat. Ang gratitude ay hindi okay ang lahat, pero may okay pa. Hindi perfect ang buhay, pero may hangin. Hindi buo ang puso, pero humihinga pa. Hindi malinaw ang future, pero buhay pa ngayon. At minsan, yun lang muna ang kaya nating ipagpasalamat, na buhay pa tayo. At that's already huge. Minsan kasi iniisip natin, kapag naging okay na ang buhay ko, saka ako magiging grateful. Pero baliktad pala. Kapag naging grateful ka muna, mas nagiging okay ang buhay mo. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ang paraan ng pagtingin mo sa mundo. At ang pinaka-basic na paraan para magsimula sa gratitude, huminga. At sabihin, salamat hangin. Let me tell you a story. May isang araw na sobrang pagod ako, mentally, emotionally, spiritually, yung tipong wala kang gana, walang spark, walang motivation, yung tipong kahit kape hindi gumagana. Umupo lang ako sa isang upuan sa labas ng bahay, tahimik, walang music, walang cellphone, tapos napansin ko lang, may hangin, hindi malakas, hindi dramatic, hindi romantic, pero andun lang, presko, tahimik, constant, at bigla kong nasabi sa sarili ko, salamat hangin. At weirdly enough, hindi nawala ang problema ko, pero gumaan ako. Hindi nagbago ang sitwasyon, pero nagbago ang loob ko.
Parang may nagsabi sa akin ng, okay lang, buhay ka pa, andito ka pa, pwede ka pang magsimula ulit. At minsan, hindi natin kailangan ng motivational speech. Kailangan lang natin ng hangin at ng paalala na buhay pa tayo. Alam mo, ang hangin ay isa sa pinaka-humble na biyaya sa mundo. Hindi mo siya nakikita, hindi mo siya hawak, hindi mo siya pinipilit. Pero andyan siya, araw-araw, tahimik, libre, walang reklamo. Hindi siya nagsasabing, oh, baka gusto mo akong pahalagahan ngayon? Hindi siya nag-iinarte, hindi siya nagtatampo, hindi siya umaalis kapag hindi mo siya pinapansin. Nandyan lang siya, para sa'yo. Parang pagmamahal ng isang magulang, parang presensya ng isang tunay na kaibigan, parang grasya. At minsan, yung mga hindi maingay, sila pa yung pinakamahalaga. Kapag sinabi mong, salamat, hangin, hindi lang hangin ang pinapasalamatan mo. Pinapasalamatan mo ang buhay, ang pagkakataon, ang ngayon. Parang sinasabi mo, salamat kasi may pagkakataon pa akong magmahal. Salamat kasi may pagkakataon pa akong magbago. Salamat kasi may pagkakataon pa akong magsimula ulit. Salamat kasi hindi pa tapos ang kwento ko. At honestly, yan ang isa sa pinakamakapangyarihang mindset shifts sa mundo. Hindi, bakit ganito ang buhay ko? Kundi, salamat kasi may buhay pa. Subukan mo ito mamaya, kahit isang beses lang sa isang araw. Kapag nagising ka, salamat hangin. Kapag stressed ka, huminga. Salamat hangin. Kapag malungkot ka, huminga. Salamat hangin. Kapag masaya ka, huminga. Salamat hangin. Hindi nito aayusin agad ang lahat, pero aayusin nito ang loob mo. At kapag ang loob mo ay maayos, mas kaya mong harapin ang labas. Alam mo, may isang napakagandang realization. Hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa buhay. Pero kontrolado natin kung paano tayo hihinga sa gitna nito. At ang bawat hinga ay pagkakataon para magsimula ulit. Kaya minsan, kapag hindi mo alam ang susunod na gagawin, huminga ka muna. Kapag hindi mo alam ang susunod na desisyon, huminga ka muna. Kapag hindi mo alam kung paano magpapatuloy, huminga ka muna. At sa pagitan ng paghinga, sabihin mo, salamat, hangin. Gusto kong sabihin ito sa'yo ng malinaw. Hindi mo kailangang maging okay palagi para maging grateful. Hindi mo kailangang maging masaya palagi para magpasalamat. Hindi mo kailangang maayos ang buhay mo para pahalagahan ito. Minsan, sapat na ang buhay pa ako, at ang buhay ay nagsisimula sa hinga. At kung ikaw yung taong pagod na, nawawala ng gana, nalilito, nasasaktan, nadidismaya, o tahimik lang na lumalaban, gusto kong sabihin sa'yo ito. Habang may hangin pa sa baga mo, may pag-asa pa sa buhay mo. Habang humihinga ka pa, may pagkakataon ka pang maghilom, magbago, magmahal, magpatawad, magsimula ulit. Kaya kahit wala kang maisip na ipagpasalamat ngayon, ito muna. Salamat hangin. Gusto kitang iwanan ng isang simpleng reflection. Kung ngayon ang huling araw mo sa mundo, ano ang unang bagay na ipagpapasalamat mo? Marami sa atin ang sasagot, pamilya, pagmamahal, kaibigan, mga alaala. Pero bago ang lahat ng iyon, kailangan mo munang huminga. At sa bawat hinga, may regalo. At sa bawat regalo, may dahilan para magsabi ng, salamat. Kaibigan, kung may isang bagay kang dadalhin mula sa episode na ito, sana ito yon. Hindi mo kailangang maghintay ng miracle para magpasalamat kasi ang paghinga mo ngayon ay miracle na. Kaya sa gitna ng ingay ng mundo, sa gitna ng pressure ng buhay, sa gitna ng expectations ng lahat, huminto ka sandali, huminga, at sabihin mo, salamat, hangin. Bago tayo magtapos, gusto kitang imbitahan. Kung may natamaan sa puso mo sa episode na ito, kung may naalala ka, kung may napangiti ka, kung may gumaan sa loob mo, mag-like ka, i-share mo ito sa isang taong kailangan makadinig nito, at mag-subscribe ka sa channel na ito para mas marami pa tayong makuhang kwento, reflection, at usapang may lalim pero may puso. Maraming salamat sa oras mo, maraming salamat sa pakikinig mo, at higit sa lahat, salamat, hangin.